nakakalipas ay nag-rule na po, nagdesisyon ang Committee on Justice ng Kamara de Representante na 2 sa 4 na impeachment complaint ni laban kay VP Sara ay sufficient in form. Ang susunod na po dyan ay ang botohan kung ito ay sufficient in substance. At ang makikita po natin dyan ay ang mga kasinungalingan laban kay VP Sara na nagnanais na siya ay matanggal sa pwesto dahil ang plano ng Marcos Forever, tanggalin talaga si Inday Sara bilang kandidato sa 2028 sa pamamagitan ng paninira sa kanya. At sabi nga ng isang confidential informant, itong si Boying Remulla ay talagang pinuntahan ng mag-asawang Marcos at sinabi na italaga niyo ako bilang isang ombudsman at ako magpapakulong kay Inday Sara Duterte. Uulitin ko po ang nauna ko ng naging legal na opinion na hindi naman nila po pwedeng patanggal si Inday Sara Duterte habang siya ay nakaupo bilang Vice President. Siya po ay isang impeachable officer at therefore hindi siya po pwedeng kasuhan ng kriminal na merong pagkakaparusa na kasama pagtatanggal sa pwesto na hindi muna mai-impeach. Yan po ang importansya ng impeachment. Kinakailangan munang tanggalin siya sa pwesto bago siya makasuhan at ang nais ng administrasyon, pag siya ay nakasuhan, madali ang conviction na merong parusa na perpetual disqualification from office. Yung mga nababalita po na haka-haka na po pwedeng pag siya ay natanggal sa impeachment at siya ay mapapatawan din ng parusa ng perpetual disqualification from office, wala po akong nalalaman na ganyang probisyon. Dahil ang perpetual disqualification from office po ay kapag ikaw ay na-convict sa isang criminal case at yan po ay isang subsidiary penalty na kinakailangan pinapataw ng hukuman. Sa tingin ko po, walang ganyang kapangyarihan ng Senado na magpataw ng karagdagang parusa ng perpetual disqualification from office kung mapatunayan man na nagkakasala si Inday Sara dito sa panibagong impeachment complaint. Pero itong bagong impeachment complaint po ay ginaganap March of 2026, ilang taon na lang bago mag-election po sa Mayo of 2028. Alam naman po natin na ang filing of Certificate of Candidacy dyan kung ang eleksyon ay sa Mayo ng 2028, ang filing of Certificate of Candidacy po dyan ay more or less mga Oktubre of 2027. So pinag-uusapan po natin, isang taon bago magsumite ng mga filing of Certificate of Candidacy, ay sila ay nangangarap pa rin at mukhang nagpaplano na tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte bilang isang Vice President. Na yan naman po talaga ang kanilang plano. Now, ang mga dahilan, ay alam na po natin, gasgas na yan. Yung 125 million na confidential fund na in the first place, napakaliit kung ikukumpara sa confidential fund ng Presidenteng Bangag na umaabot ng 5 billion kada taon. Abay, meron pa pong testimonya dito sa flood control, no? Na meron daw isang napakalapit kay Presidente na ang sabi ay meron tayong kinitang 500 million sa confidential fund. Ibig sabihin, taga naman pong linalapa ng Presidente ang kanyang confidential fund at hindi yan ginagastos para sa pagkuha ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng gobyerno. Yan ay ginagamit laban sa mga kalaban ng gobyerno pero hindi po yan kinukuha o ginagastos para makakalap ng impormasyon na talagang dahilan kung bakit mayroong confidential fund. Pero ang inaasahan naman talaga natin dyan sa Kamara dahil 1/3 lang po ang kinakailangan para mag-usad ang proseso sa Senado, kahit gaano pang katalino ang mga congressman dyan, meron naman po sigurong 1/3 na mabubulag sa mga pera na ipapamudmud ngayon ng administrasyon dyan sa Kamara de Representante. Hindi lang po yung perang ipamumudmud, yan po yung mga proyekto, mga infrastructure projects, mga for later release, at syempre yung mga tupad, mga AX, mga MAIF, lahat po yung mga soft na mga pambili ng boto ay gagamitin para sa mga miyembro ng Congress of the Philippines para nga po umusad ang proseso ng impeachment. At ang magiging labanan, sapat ba ang numero nila sa Senado? Kinakailangan po 2/3, no? Or 24 less 9 ang kinakailangan ng numero para sila ay makapag-convict kay Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, kinakailangan nila ng at least 15 na mga senatongs para mag-convict kay Sara Duterte. Kaya nga pong sinasabi ng ating confidential informant, talagang bibirahin nila, unang-una itong si Bato de la Rosa at sa Bongo sa ICC para sila ay mawala ng tuluyan dun sa bilang na
na 15 na kinakailangan at sinasabi rin nila na titirahin nila sa flood control mess itong si Chis Escudero, Villanueva at saka si Estrada, no? Para 5 sa 9 na miyembro ng minorya ay matanggal na dun sa boboto laban sa conviction ni Inday Sara Duterte. Ang kinakailangan po natin lamang ay 9 na mga senador para mag-absolve o bumoto na hindi nagkakasala si Inday Sara Duterte at hindi na po siya matatanggal sa pwesto. Pero ngayon po, mukhang meron silang plano na tanggalin ng 5 sa 9 na minorya. Kasi kung ang minorya ay mananatiling buo, talaga naman po madidismiss na yung impeachment na yan. Pero ngayon po, sinimulan na nila, kinasanan nila ang panimula ng impeachment dahil sinabihan na nila na 2 sa 4 na impeachment complaint ay sufficient in form at matter of time po yan. Siguro kinabukasan o bukas ay magbobotohan muli po yan para sufficiency in substance at wala naman pong kaduda-duda na bobotohan nila na sufficient in substance dyan. O nga pala po, no, ang bago nilang paratang labang kay Inday Sara Duterte ay itong Ramil Madriaga daw ay isang money bag ni Inday Sara Duterte. Yan po yung kasinungalingan. Dahil yan pong Ramil Madriaga ay isang kidnapper na sa ngayon po ay linilitis ng hukuman. Humingi po siya ng bail pero ang sabi ng korte, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Alam ko po yan dahil ako po ang tumatayong private prosecutors doon sa 2 count of kidnapping for murder laban sa 2 binatilyong Filipino-Chinese. No? At nang yung kasong yan po ay naisampa nga po, binabalaan ako ng mga taga-PNP na talagang number 5 sa pinaka-wanted na criminal group yung Madriaga Kidnap Group. No? Ito po ang AKG nagsabi sa akin dahil na nagbabala sila sa akin na todo ingat sa iyong seguridad dahil napakaraming armas niyan. At matapos nga po yung kidnapping at matapos makulong itong si Ramil Madriaga, renade po ang isang farmhouse dyan sa Rizal ni Ramil Madriaga at mahigit 200 na baril ang kanilang na-recover. No? Patunay po talaga na armed kidnapping syndicate itong grupo ni Ramil Madriaga. Hindi ko po sinasabi na sila ay napatunayan na, pero ang sinasabi ko, sila ay nahuli sa pamamagitan ng kanyang pinsang buo na sinundan ng kapulisan matapos na magbayad ng ransom ang mga magulang ng biktima at sinundan sa bahay niya at nakuha yung motorsiklang sinakyan niya. No? At previously, meron na pong record na nasampahan din ng kaso for kidnapping itong magpinsang Madriaga na dismiss nga lang po on automatic appeal sa Supreme Court dahil yung mga panahon pong yun, lahat ng mga napapatawa ng parusa ng kamatayan ay subject to automatic review ng Supreme Court at kaya po sila nakalaya. So, hindi po ako magtataka na ipipresenta nila si Madriaga. Pero ano ba sabi nung narinig natin ngayon sa ICC, no? Ang sabi po sa ICC, itong si Trillanes, ang modus operandi, ay siya ang nakipag-ugnayan sa mga ICC prosecutors. Siya ang sinasabihan ng ICC prosecutor kung anong kinakailangang ebidensya, siya ang hahanap ng ebidensya at kung kinakailangan, siya ang magagarantiya ng hihingin ng mga testigo ay maibibigay. Pagdating po doon sa mga testigo labang kay Tatay Digong, ang sabi ng depensa, ito daw po si Trillanes matapos sabihin kung sinong testigong kinakailangan, siya ang pupunta kay Presidente Bangag at hihingi ng kung anong kinakailangan, including pardon, para sila ay magtestigo. Nung una naman pong pumutok itong kwento tungkol kay Madriaga na siya ay testigo laban kay Inday Sara Duterte, siguradong-sigurado po ako na pinangakuan si Madriaga kung hindi po outright dismissal ng kaso niya ay pardon kung siya ay makonvict sa kidnapping for 2 counts of kidnapping para lamang magsinungaling no, laban kay Inday Sara Duterte. Ang katunayan po, ako pa ang tinanong ni Inday Sara, sino ba yung Ramil Madriaga na yan noong mga panahon na nagbigay ng banta laban sa buhay ni Inday Sara Duterte dahil nagtataka nga si Inday Sara na hindi naman niya kakilala kung sino si Ramil Madriaga, bakit pati siya ay pinagbantaan ng buhay. At ang sabi ko nga po, yan po yung napakalung namin dahil siya po talaga ay pinaghinalaan na kumidnap doon sa 2 binatilyo at meron naman pong positive na testimonya sa mga biktima na isa siya sa mga kidnappers. Bukod pa doon sa katunayan na nung dinukot ang mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang cellphone, yung Find My Cellphone, lumalabas po na ang pinagdalahan initially ng mga kidnap victims ay doon sa isang auto shop na pag-aari ni Madriaga kung saan doon nga siya namataan ng mga biktima ng kidnapping. So malinaw po na itong si Madriaga
wala po talagang sasabihin niya na katotohanan. Bakit? Doon pa lang po sa kaso niya, palagi niyang sinasangga bilang depensa na habang nagaganap daw ang kidnapping, nag-a-attend daw siya ng isang event para kay Inday Sara Duterte. Siyempre, yan ay napakahina pong testimonya dahil pwede naman yan na umattend ka ng isang affair sa Rizal mismo o sa Antipolo ata yun, at at the same time, ang inyong mga biktima ay tinatago sa karatig na probinsya ng Rizal. So sinasabi ng po talaga ng Korte Suprema ng alabay, gaya ng depensa ni Madriaga, ang siyang pinakamahinang depensa dahil hindi naman po imposible na sasabihin mo ikay nasa isang lugar samantalang sandalian lamang ay pwede ka nang mapunta doon sa scene of the crime. So pero dati pa po niyang pinangangalandakan ng di umano relasyon niya kay Inday Sara Duterte. Ewan ko ba kung bakit niya pinangangalandakan niyang ganyang katotohanan. Alam naman niya na ako talaga ay taga-suporta ng Inday Sara Duterte. Kaya naman ako, isang tawag ko lang sa mga tao ni Inday Sara Duterte, na-confirm ko, hindi po yung personal na kakilala ni Inday Sara Duterte. Meron lang daw pong isang teacher, si Inday Sara Duterte sa San Sebastian Law, na nag-repair dyan kay Madriaga doon nga sa parallel group ng Inday Sara Duterte. At alam nyo naman, pagdating ng eleksyon, lahat ng gustong sumapi sa mga parallel groups, welcome. Hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga miyembro ng parallel groups ay kakilala ng Inday Sara at inapruban. So wala po talagang kahit anong katotohanan na pinagkatiwalaan siya ni Inday Sara Duterte dahil ang tanong nga niya sa akin, sino ba yung Ramil Madriaga na yan? So paano ba naman magiging close bagma ng isang tao na hindi kakilala ni Inday Sara Duterte? Pero siyempre dahil sa pangako na siguro siya ay maabsulto, di naman kaya mabibigyan ng pardon, hayan po ngayon talagang magsisinungaling, hindi lang po sa isang sinumpaang salaysay, kundi asahan na po natin magsisinungaling din yan sa loob po ng Kamara de Representante. Now, talaga po dapat na mapatawan na ng mas mabigat na parusa ang mga magsisinungaling, hindi lang po sa mga sinumpaang salaysay, lalong-lalo na dun sa tetestigo sa Kongreso. Kasi po parang nawalan na ng bisa o nawalan na ng balor ang katotohanan, lalong-lalo na kapag ito ay ginagawa sa loob ng institusyon gaya ng Senado o ng Kamara de Representante. No? Itong mga pagsisinungaling po ni Madriaga, siyempre po, ang kapalit naman yan, posibleng kalayaan niya matapos na malinaw na napakita naman ng kanyang involvement sa kanyang kidnapping. Bagamat hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala, meron na mga malakas na testimonya tungkol dyan. Kasama na nga dyan yung positive identification ng biktima, yung location sa cellphone na tinuturo na ang mga biktima ay unang dinala sa kanyang garage shop, at siyempre yung iba pang mga physical evidence na kasama ng mga text messages na magpapakita ang kanyang pagkakasala. No? Pero siyempre, sige, may presumption of innocence, inosente pa siya hanggang hindi siya napapatunayan, kaya nga lang po, hindi mo mabubura yung mga aligasyon na gumawa na siya ng krimen. At siyempre, dahil siya humingi naman ng piyansa, nagkaroon na rin ng desisyon na bagamat hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala, malakas ang ebidensya kaya hindi siya bibigyan ng piyansa ng ating hukuman. Hindi siya napagbigyan ng piyansa ng hukuman na dumidinig ng kasong yan. So ganyan pong mga kababaw at kasinungaling ang mga ebidensya na ilalatag nila kay Inday Sara Duterte. Ito naman mga congressmen ito at yung mga nasa likod ng impeachment. Isipin nyo na lang kahit ano ng putik ang binatin nyo kita Inday Sara Duterte, hindi naman siya bumabagsak sa mga survey. Bakit? Kasi alam ng taong bayan na si Inday Sara Duterte ay pagkakatiwalaan. Doon sa paratang na siya ay kurap, nasa ng ebidensya ng kurap. Napakasimple naman ang buhay ni Inday Sara Duterte. Wala namang makapagsasabi na siya ay namumuhay ng marangya. Simpleng-simpleng inupahang bahay ni Inday Sara Duterte as Vice President nang alam ko ay anytime po pwede na maguho dahil sa anay. Alam ko na ang pinakamalaking gastos nila dyan sa bahay na kanilang inuupahan, bagamat inuupahan, ay yung pest control. Dahil anytime nga po pwede nang gumuho yung bahay na yan dahil kinakain na nga ng anay. At siguro yan ang dahilan kung bakit hindi ganun kamahalan ang presyo ng pag-uupa dyan. No? Dahil nga may problema sa anay. Bukod pa dyan, alam din natin na ang pamilyang Duterte mismo ay hindi mapupulaan na nagpayaman sa pwesto. Si Tatay Digong ay nananatili na nakatira until sa kanyang kidnapping papunta sa Hague sa isang bahay na tinatawag kong Bahay Kalapate. Isang bahay na hindi mapaniwalaan ng isang tycoon minsan na tiniran ng isang dating presidente. Dahilan kung bakit nag-offer yung tycoon na yon na bumili ng bahay kahit saan at siya't magbabayad. No? Pero tinanggihan ni Tatay Digong dahil nakaugalian na niya yung kanyang Bahay Kalapate.
Ibig sabihin, may mga pagkakataon na kapag binato ng paratang, bumabagsak sa rating. Ganun nangyari kay BP Binay. No? Dahil yung mga panahon naman yon, sila ay nagpalipad ng mga helicopter at saka ng mga kung ano-ano pang bagay para ipakita yung marangyang naging farm ni BP Binay ng mga panahon na yon sa Rosario, Batangas, na wala namang ganyang marangyang pag-aari na mapapakita laban kay Inday Sara Duterte. So siyempre, patuloy pa rin ang tiwala ng mga taong bayan at sa tingin ko, hindi pa rin masisira ang tiwala ng taong bayan kahit ano pang sabihin nila dito sa impeachment proceedings. Pero siyempre, iba na ang usapan kapag sila ay nakakuha ng numero para makonvict si Inday Sara Duterte. Sa tingin ko, miski siya ay makonvict, hindi pa rin mawawala ang tiwala ng taong bayan sa kanya dahil tanggap na ng taong bayan ng lahat na ginagawa labang kay Inday Sara, kay Tatay Digong, labang sa akin at iba pang mga kaalyado ng mga Duterte ay pawang mga gawaing politika labang. At ang layunin ay para nga mawarak na ang mga Duterte bilang isang puwersang politikal sa Pilipinas dahil ang ninanais nga ng mga Marcoses ay Marcos Part 2, Marcos Forever, na hindi na po mangyayari dahil mga Pilipino ay talagang mulat na pong mga mata. Unang-una na lahat tayo ay nabudol nung binigyan natin ng pangalawang pagkakataon ng Marcos Jr. na baguhin ang imahe ng kanyang pamilya na sinayang naman niya. At siyempre, pangalawa, alam na ng Pilipino na dahil ang sariling kapatid na ni Marcos Jr. na nagsabi ng kanyang ading ay bangag, talagang hindi na talaga po pwede na manatili sa pwesto ang isang bangag. Ang tanong na lang, sino kaya ang unang mawawala sa pwesto? Si Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment at conviction sa isang impeachment trial sa Senado, o si bangag na po pwedeng anytime ma-overdose o di naman kaya mamatay sa sakit o di naman kaya matanggal din sa pwesto dahil sa mga pamamaraan na nakasaad sa ating saligang batas. Pwede po siya matanggal sa pwesto by way of removal, by way of incapacity, and by way of death. So aantayin na lang natin kung sino sa kanilang dalawa ang mauna. At siyempre, kung ang death at physical incapacity ay mga pamamaraan pa rin para matanggal ang isang presidente, kinakailangan mag-ingat din si Inday Sara Duterte dahil baka mamaya ang kanyang mga katunggali sa politika hindi makontento doon sa impeachment at pagbantaan at gumawa ng hakbang laban sa kanyang buhay. So kinakailangan talaga sa mga panahon ngayon na nag-aantayan kung sinong unang mawawala sa posisyon, si Bangag o si Sara Duterte, ingat din sa seguridad sa pagkatao ni Inday Sara Duterte.